Magandang hapon po, Yusek. May nilulunsad pong global campaign, yung isang o ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa? At syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ho ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Sunod na tanong po mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po. Yusek, kahapon nag-Facebook Live si Attorney Harry Roque and he mentioned a few points. Number one, he has once again reiterated his call for another people power revolution. Sabi niya there's nothing wrong with that because he was just asking for a peaceful gathering. Your thoughts on that? Peaceful gathering? For what? For what? Anong purpose? When they can discuss this over YouTube channel nila, over social media accounts nila, and for what is that gathering? If they really for peace, why are they asking for the resignation of PBBM? And another point, meron po siyang nasabi na during the time of former President Duterte, nagalit daw si First Lady Liza Araneta Marcos kasi hindi ibinigay kay PBBM yung position as Agriculture Secretary. Is there a truth to that? Fake news? Fake news. Prove it. So ibig sabihin, hindi nagkaroon ng discussion between former President Duterte and PBBM about a particular position during his time. Patunayan niya po muna bago tayo magkomento. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Yes po. Following the photo of the First Lady which went viral over the weekend for allegedly being edited, on Sunday evening, she posted a new family photo like she usually does. And now netizens are pointing out naman po that it's President Marcos who is allegedly now edited in the photo. What is Malacanang's take on this since the photo po was posted on the First Lady's Facebook page? Nakakatawa po. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Nandun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Noong mga araw na yun ay nandun pa sila sa nasabing venue? Kung sino ang nagsasabi na lahat ay edited, sila po magpakita ng ebidensya. Follow-up lang po, Yusek. Is there any reports po na nakakarating sa inyo or kay President Marcos na they are being now targeted for fake news? Parang it's moving up na po in the family, to the family. Sino po ang target? The first family po. Any members like President Marcos and the First Lady. Ang tinatarget ng fake news? May nakakarating na po ba sa inyo na they are being targeted? I mean, Ever since, tinatarget na sila ng fake news. Hindi to bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. thank you po, Yusek. Follow-up question po mula kay Ivan Mayrina, GMA. Yusek, is that an allegation that the fake news or whatever propaganda against the First Family is being carried out by supporters of VP Sara? Kasi nabanggit nyo ho, since hindi na sila naging okay
saka po nagsimula yung pagta-target sa first family ng ganito mga negatibong posts. There is this study made by Mr. Balbedina, a journalist. He made this study that there is this country with the network that really propagate negative news or info or misinformation specifically against the president and favoring the vice president. That's it. And what do we make of that statement of yours, Yusek? Are we directly accusing the vice president or the Duterte family as being behind? I am not accusing Propaganda. anybody, but a lot of people are propagating misinformation against the president and the country. Yusek, nakakausap niyo ho ba ang Pangulo tungkol sa, or does he even read social media posts tungkol po sa current state of affairs right now as we speak, sa ngayon pong current political situation natin? May mga pagkakataon na What are his thoughts on nalalaman it? niya. Fake news ang iba. Ganon. Fake news. Kaya po tayo nandito para labanan yung mga fake news. Yan din po yung naging una nating naging trabaho. Kalabanin ang fake news. But does he view this with concern, with sadness perhaps? Ano ho ang pakiramdam ng Pangulo sa estado ng social media sa ngayon? In a way, he is slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news. Not only for himself, but for the country. Sunod na tanong mula po kay Christian Yasores, Radyo 630. Matanong lang po namin kayo sa pahayag ng palasyo doon sa na-report kahapon na di umano ay bomb threat sa tanggapan po ng Office of the Vice President. Meron po bang rason o dahilan ang publiko para mabahala po sa mga ganitong klaseng report kasi marami po nag-uugnay nito sa pag-aresto pa rin kay dating Pangulong Duterte? Ito po tayo ulit. Sana naman po ito nakuha na pagbibintang. Bomb threat sa office ng OVP, ng Vice President. Ano pong sinagawa nila? Kuya naman po ay nanggaling sa kanila. Ano po ang nangyari? Ipakita po nila yung detalye. Yun lamang po. Kasi maraming pwedeng gumawa ng kwento, maraming magsabi may bomb threats, pero wala naman. One follow-up lang, ma'am. Dahil din po papalapit na yung birthday ng dating Pangulo sa Biyernes, meron po bang directive ang Pangulo o ang palasyo sa mas maigting po na seguridad, anticipating po na baka may mga activities na ikakasa sa Biyernes ang mga supporters po ng Duterte family? Sa ngayon, wala pa po ako personally na nauulunigan dahil nga nagkaroon kami ng sectoral meeting. Hindi po yan napag-usapan. Wala pa po tayong nadidinig na anumang kautusan patungkol dito. Sunod na tanong mula kay Jean Mangaluz. Good afternoon. While we're in the topic of the Duterte family, the Senate President Francis Escudero recently noted that they have a pattern of appealing directly to the AFP. How does the palace react to this? Tama naman po. The military, the public servant should be apolitical. They should not be dragged over these personal issues, especially of the Dutertes. Tama po, si SP Cheese Escudero. Hindi po natin dapat kalampagin, laging tawagin ang militar, ang mga kapulisan, para lamang pagbigyan ang kahilingan ng isang partikular na tao o isang partikular na pamilya. Ang militar po, ang kasandaluhan, ang kapulisan po natin, ay para sa bayan, hindi para po sa pamilya Duterte lamang. Other matters lang po, the PUV modernization program has been ongoing since the term of the former president. How do we plan to speed this up? Are we planning to review the performance of our officials in the LTFRB? Yes, sa aking pagkakaalam po, sinabi po niya Secretary Jay na gugustuhin niya po talaga na malaman ang lahat ng ito
kung may mga katotohanan po ba yung mga nag-consolidate na po, ang mga numero po ito ay dapat din po malaman ni Secretary Jay para po kung ano man ang maging problema o issues, hindi lamang po para sa commuters, para po sa mga jeepney operators at drivers ay matugunan po agad-agad. But will the palace review the performance of LTFRB officials who are responsible for getting these numbers? I have not received any info about that. I have not received any directive on that matter. But I will try to ask Sec J. Secretary Vince Ruiz. Tama ba? Vince Dizon. Nagkabaliktad. Lagi ko kasama si Sec J. Si Sec Vince Dizon. Sorry po, Sec Vince. Sunod na tanong mula po kay Eden Santos, Net25. Yusek, dahil po dun sa yung sa pahayag ni VP Sara na nangangamba sila na baka maging matulad ang dating Pangulo kay dating Senator Ninoy Aquino kung sakaling umuwi po dito. May we know po kung tuloy-tuloy pa rin yung security details sa dating Pangulo mula po sa Presidential Security Command. Ganito po yan. Nung umalis po siya, meron siyang preferred security. Nung dinala po siya sa ICC, sa The Hague. As of the moment, hindi na po natin alam kung anong ipinag-uutos ng ICC patungkol sa kanyang security. But meron po siyang kasama nung siya po ay umalis. Hindi po naman yan tinanggal. Yun pong kay Senator Bato, meron po bang reaksyon ng palasyo na parang sabi niya, tinanggal na daw yung security details sa kanya kay Senator Bato? Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Nakikita po ba natin? Hindi ko po alam. Sorry po. As of the moment, hindi ko po siya nakikita. So, paano natin siya may bibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Sabi po niya pagdating niya sa kanyang, kung saan man siya nagpunta, pagbalik niya, wala na daw po sa kanilang, sa place, yung mga security detail. Pinag-report na daw po sa kanilang mga unit. Baka kasi po nawala po siya. So, hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po, pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Thank you. Huling tanong po mula kay Christian Yosores, Radyo 630. Ma'am, meron na po bang mensahe, birthday message po ang Pangulo kay former President Duterte on Friday? Ako po may mensahe. Kantahan natin ang happy birthday. Yun lang po. Siyempre birthday po yun. Kailangan po maging maligaya ang taong nag-birthday at wini-wish po natin siya ng happy birthday. Salamat po.